Bago bumalik ng si Tangkay, may naisipan akong daanan. Ang munting isla kung saan nakatira ang pamilya ng nakilala kong estudyanteng si Tads. Ganda naman dito, linis oh. Ito yung Bulo-Bulo Island. Saring maliit na community. Pero kung dun sa Panggungan, meron silang detachment dito. Wala talaga, so puro residente dito. Assalamualaikum po. Kilala niyo po ba si Tatay Mustafa? Oo, doon. Saan po siya? Ah, doon po. Ay, thank you po. Itong nanay niya? Ah, mama niya dito po. Dito po ang bahay nila? Oo, yun. Ah, sige, punta ako na lang po. Thank you. Ah, kayo po ba mama ni Tads? Oo. Ah, hello po. Hello po. Magandang araw. Ako po si Atom Araulio. Oo. Taga Manila po kami. Ilan po ang anak ninyo? 16 lang. 16 lang. Konti lang. Ah, kayo po'y buntis din. Buntis. Oo. Ah, growing family ah. Ilay. Ilay, Ini si Anissa. Anessa, Si Wariol. Wariol. Oo. Wariol. Ini si Bia. Bia. Ito si Warian, ano? Waria. Ikaw, ano pangalan mo? Si Rasya. Rakya? Rasya. Rasya, oo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito pa. Ah, hello tatay. Sino po ito? Si Tapang. Tapang? Oo, ang ganda ng pangalan. Tapang. Ini si Ranransel. Ran. Sino po yung Tapang? Oh, yung... Ay, Tapang. Kayo pala yung matapang. Ini si Saulin, sir. Ah, ito si Shaolin. Hello, Shaolin. Oo. Oh, ano ka ha? Magaling ka ba mag-kung fu? Shaolin. Mas maliit ang Bulo-Bulo sa Panggungan. Wala itong eskwelahan, klinik, kahit na anong opisina ng pamahalaan, at wala ring mga pulis o presensya ng militar. Ang mahigit 200 residenteng tausug dito, walang ibang aasahan sa pang-araw-araw na pangangailangan, kundi ang isa't isa. Ito po, sino po ito? Ako, sir. Ah, Yung bata pa, ito, sir. ito? Kayo ito? Lola. Kayo ito? Oo, ako. Ah, late niyo pa dito ah. Tapos ito po. Lola, sir. Yung lola ko, sir. Wow naman. Sino po kumuha ng picture? Ni Lola. Buti po meron kayong ganito. Ang ganda ng picture. Oo. Kaya na medyo nagkupas na. Kupas na, sir, tagal na. Tagal na kasi, no? Saan po dito si Tads? Ngayon, sir. Ito. Yung picture Oo nga, no? Graduation po yan ng Yung grade 6. grade 6. Bago lumaki ang pamilya ni Nanay Annalyn, isang trahedya ang sinapit nila. Sa loob kasi ng ilang araw, sunod-sunod na namatay ang una, pangalawa, at pangatlo niyang anak. Yung tatlo po na yon, maliit pa po sila nung namatay sila. Maliit pa po, sir. Baby pa. Pa. Ganyan-ganyan sila. Ah, medyo malaki na po yun. Malaki na yun. Ano pong nangyari? Nagkasakit? Ang kasakit, sir. Alam niyo po kung ano nangyari? Lagnat? Oh. Bakit po hindi niyo po nadala sa Sitangkay para pagamot? Walang pa, yung doon, sir, mahirap ngayon. Wala pa makina, wala pa bangka. Nasa likod ng kanilang bahay ang maliit na sementeryo ng isla. Dito nakahimlay ang mga kapatid ni Tads na hindi na niya nakilala. Bale, buwan lang po yon, January. Kasi ito, December. Ito po. Ito yung panganay. Ito yung pangalan. Lalaki. Yung sumunod, babae. Yung sumunod dito, sa babae.
Tapos, naalala niyo pa po kailan siya namatay? Oo. Na magsunod-sunod na yun, sir. Sa mga December. Oo, December. Magsunod-sunod na yun. December, January. Dahil kapos sa pera, 3 lang sa magkakapatid ang nag-aaral ngayon sa Sitangkay. Isa sa mga napilitang tumigil, ang 10 taong gulang na si Lilay. Tumutulong siya ngayon sa hanap buhay ng pamilya na pagdadaing ng isda. Ang kanyang maliliit na kamay, biyasang-biyasa na sa trabaho. Yung si Lilay, hindi na kaya sila yung, mahirap yung pagtrabaho dito sa Wala na pong balak na ipag-school si Lilay? Hindi. Anong grade ka nakakaabot? Grade 3. Grade 3 lang. Saan ka nag-aaral noon? Si Tangkay. Mm-mm. Bakit ka tumigil sa pag-aaral? Di pa ta kamangod ko. Tagapag-alaga daw siya ng kapatid niya kasi walang kasama yung magulang na dito sa bahay mag-alaga. Yung bunsong kapatid. So tumutulong ka na Oo. sa magulang mo. Late-late niya pa siya. Oo nga tumutulong ka na. Marunong ka na ba magsulat? Nasusulat mo yung pangalan mo? Marunong ka magbasa? Hindi pa masyado. May mga kaibigan ka ba doon? Sa Sitangkay? Naalala mo pa, sino sila? Ekal. Sino pa? Johnny. Mga kaibigan mo yan? Namimiss mo ba sila? Hindi mo na sila nakita ulit? Hindi sila nagbisita dito? Hindi. So anong ginagawa mo ngayon dito araw-araw? Kwanista, agad dyan. Pag si ate mo nakatapos na ng school, sa tingin mo, baka pwede ikaw naman yung mag-aral? Kasi na tumalas pa ako sa mag-school. Si Paya? Yung katabang? Tabang kayo na. Una yung kabayan mo course. Mastan. Gusto na daw mag-aral pagkatapos ng kapatid yung Si Tads, Oo, para daw guminhawa yung nila. buhay nila. Oo. Pagkatapos daw yung gusto na daw, teacher daw yung gusto niyang pangarap. Teacher Lilay. magiging teacher ka Kasi isang maging araw? teacher dito sa Bulu-Bulu. Kasi wala kasing dito. Wala kasing Walang school, school, no? oo. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Paano nga ba mabibigyan ng sapat na atensyon at oportunidad ang mga nakatira sa malalayong isla? Unti-unti, pinalalakas daw ng lokal na pamahalaan ng kanilang mga serbisyo at pasilidad. At prioridad nila ngayon ang kalusugan. Talagang mahirap kasi kung medyo malala na yung sakit ng pasyente, dapat pupunta sa Bungaw. And hindi lahat ng ating pasyente is they can afford. Kung mauna nating magawa itong hospital, hindi medyo siguro magle-lessen yung problema patungkol sa health. Pero malaking hamon din daw sa kanila ang mababang birth registration, partikular sa grupo ng mga badyaw. Kasi ang iba sa mga kababayan natin, nagpaparehistro lang sila kung kinakailangan na mag-aral na yung kanilang anak, halimbawa magkasakit, yung masyadong hindi nakapag-aral o hindi talaga nakapag-aral, hindi nila naiintindihan kung ano ba talaga ang benepisyo ng meron tayong hawak na birth certificate. Ang mga walang pagkakakilanlan, nahaharap din sa matinding panganib. Pwede silang maging stateless o mawala ng estado bilang Pilipino o anumang nasyonalidad. Itinerant kasi yung lifestyle nila eh. Travel sila ng travel sa iba-ibang area. Paliwanag ng social mobilizer na si Embran,
lalong lumalaki ang peligro ng statelessness kung sunod-sunod na henerasyon ang hindi magpaparehistro. Sabi nga sa mga survey namin, bakit pa kami magpapabirth? Eh, yung mga lolo nga namin, wala din naman. At risk sila of statelessness, though may link pa rin sila sa Pilipinas, andito sila sa Pilipinas. Pero dahil sa continuous practice nila na wala silang birth certificate, pwede silang maging stateless kasi wala silang strong identification. Di sila register sa Pilipinas. Pero bukod sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng birth registration, katuwang din daw dapat nito ang suporta sa hanap buhay ng mga nasa malalayong komunidad. Sobrang hirap din talaga mag-isip kung ano yung pagkakitaan nila sa ganitong lugar dahil malalayo sa isa't isa, maliliit yung mga islands. Pagdating sa project, malaking question yung sustainability. Pag ibigay ba natin sa kanila to kaya, ang ginagawa namin first, profiling. Tapos, ano yung mga available na resources? From that competencies and available resources, ano yung pwedeng livelihood support na pwede natin gawin? Ano ang pangarap mo para sa pamilya mo? Gusto ko rin na pangarap ko na masaya din mga pamilya ko. Tapos may palaging araw-araw na may pumapasok na makahawak kami ng pera o hindi na masyado gutom. Sa inyo ba may mga nakapagtapos na sa Bulo-Bulo? Mayroon na. Siguro 4. So gusto mo ikaw naman yung susunod? Opo. Sana, no? Gusto ko nung mabuting, magandang buhay para sa mga pamilya ko. Ang mga nakatira sa malalayong lugar, nagsisilbi ring mga tagapangasiwa at tagabantay sa mga sulok ng ating bansa. Kung bibigyan lang sila ng sapat na pagkakataon at atensyon, ang kanilang galing, tapang at pagpupursige, may mas malaki pang maiaambag sa ating bayan. Higit pa sa pagiging pawang mga tuldok sa ating laot. Ako si Atom Araulio. Magandang hapon.